Hi everyone, our Bible verse for today is Romans 5 chapter 19. Ang sabi po dito, for just as through the disobedience of the one man, the many were being sinners. Sino itong one man na to? Ito po ay si Adan. Sa pamamagitan ni Adan, nagkasala yung mga tao. So, also, through the obedience of the one man, si Jesus Christ, the many will be righteous. So sa pamamagitan ng unang Adan, lahat ng tao nagkasala. Sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, ng pangalawang Adan, lahat ng nananampalataya sa Kanya ay ituturing na matuwid. So sa Tagalog, sapagkat kung naging makasalanan ang marami dahil sa pagsuway ng isang tao, si Adan yon, namana natin sa Kanya yung kasalanan, kaya lahat tayo naging makasalanan talaga. Marami rin ang mapapawalang sala, not guilty, malinis sa harapan ng Diyos dahil sa pagsunod ng isang tao, and that is Jesus Christ. Na si Jesus Christ kailangan magkatawang tao, at yung nagkatawang taong Kristo, siya yung perfect nakasunod sa lahat ng ipinag-uutos ng Diyos, at tayo ay nananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Yung kabanalan ni Kristo, makikredit yun sa atin, may ipapasa sa atin, maililipat sa atin. So, napakahalaga na maunawaan natin ang ibig sabihin ng kaligtasan sa Bible na may kinalaman sa righteousness of God. Ang teaching natin for today is Jesus becomes fully human to fully obey. Maraming iba't ibang religion, iba-ibang katuruan patungkol ito, and malabo na maunawaan ng kaligtasan kung nandun ka sa ganong klase ng religion na hindi ka naniniwala na ang Diyos ang nagkatawang tao. Yung Diyos nagkatawang tao sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo becomes fully human. Dati Diyos siya na nagkatawang tao. Alam mo yung is a God man na fully God, fully human. Para saan? Bakit kinakailangan na yung Diyos magkatawang tao? Para yung tao na yun, si Kristo na ipinanganak, magkaroon ng laman kagaya natin. Sundin lahat ng kautusan ng Diyos. Bakit po? Napakahalaga kasi Jesus represents humankind as the head of humanity. So, ibig sabihin si Jesus, nire-represent niya yung bagong sangkatauhan. So, ano ibig sabihin? Si Adan, a long time ago, nung siya ay tinukso ng Satanas, yung buong humanity na kay Adan. Kaya, tayo na sinisilang kay Adan sa panahon, si Eva at Adan ang parent natin, kaya natukso si Adan, nahulog sa pagkakasala. Yung buong humanity na kay Adan nahulog din sa pagkakasala. That's why makasalanan tayo. Hindi natin napigilan na hindi magkasala. Why? Nature, minana natin kay Adan. So si Adan, representation natin dun sa Garden of Eden. Nung bumagsak siya, bumagsak ang buong humanity. That's why kinailangan natin bagong representative, that's Jesus Christ. Tinikso ni Satanas ng parehong tukso na ginamit kay Adan. At dahil tayo ay nananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, nung nagtagumpay ang ating Panginoong Jesucristo, nagtagumpay na din tayo laban kay Satanas, laban sa kamatayan. So, kaya nagkakaroon ng kaligtasan. If you put your faith in the Lord Jesus Christ, lalo na sa ating Panginoong Jesucristo, kabilang na tayo sa bagong katauhan, bagong creation, bagong nilalang. Wala na yung pagkatao kay Adan. Tayo ay nakay Jesus na. May bagong buhay, may bagong pananaw, bagong pananampalataya, bagong sinusunod. Hindi na laman ang sinusunod natin, kundi ang ating Diyos. Jesus represents humankind as the head of humanity. Yung Diyos na katawang tao, si Jesus na God man, na-represent tayo 2,000 years ago hanggang sa kamatayan dun sa krus, na-represent tayo ng ating Panginoon sa Kristo. And Jesus
active obedience. So, yung kaubuan ng pagsunod ng ating Panginoon Yesu Cristo sa mga sinilang siya hanggang sa kamatayan na hindi siya nagkasala. Hindi siya nagkaroon ng bahay ng karamihan. Malinis at malinis. Jesus' active obedience is credited to those who believe in His person and His works. Yung kabanalan ng ating Panginoon Yesu Cristo, yung pagsunod niya, yung perfectong pagsunod niya, yung Diyos natin may standard na kailangan natin sundin. Ang problem, lagi tayong supply. Kaya, hindi blessings para sa atin. Dapat kaparasan talaga para sa atin. Dapat tayo para sa atin. That's why ang Panginoon sa Kristo yung pag-ibig sa atin. Ang katuwang tao siya, nirepresent tayo, sinunod lahat ng kautusan ng Diyos upang ang sino mang nananampalataya sa ating Panginoon sa Kristo ay magkaroon ng kabanalan ni Kristo. So, pag sinabing credited, kunyari, pag nag-deposit tayo ng pera at na-credit sa bank account mo, napunta sa account mo, tayo po may bayarin. Bayarin sa Diyos. Meron tayong kasalanan na dapat pagbayaran. Ang Panginoong Jesucristo, pinagbayaran yun sa krus. At bukod doon, yung kautusan ng Diyos na hinihingi natin na dapat masunod, hinunod niya lahat. So, dapat ang Panginoong Jesucristo banal, walang kasalanan, para makredit sa atin ang kanyang kabanalan at ang ating kasalanan na kaparusahan, makredit kay Jesus. Kaya siya yung pinarusahan, tayo yung naligtas. Baliktad ang nangyari, diba? Ganun tayo inibig ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya yung kabanalan ng ating Panginoong Jesucristo is credited to us. Nilipat sa atin. Kaya pagharap natin sa Diyos, sasabihin ng Diyos sa atin, pinangwalang sala ka na, perfect ka na, wala ka ng bayad ng kalumihan, ikaw ay banal, tayo ay banal. At napakaganda yun because lahat tayo makasalanan. Lahat tayo alam natin sa sarili na makasalanan tayong tao. And salamat sa biyaya ng Diyos na tayo ay naging banal. Hindi dahil sa ating Panginoong Jesucristo, hindi dahil sa atin, dahil sa ating Panginoong Jesucristo. At marami rin sa atin ang napawalang sala dahil sa pagsunod ng isang tao. At ang kabanalan ay nilipat sa atin, yung pagharap natin sa Diyos, absolto tayo. Not guilty. We are righteous in Jesus Christ. So, napakaganda to. Active obedience in Christ. And napakahalagang theology, napakahalagang katotohanan na dapat natin panampalatayan. So, number 1, believe that Jesus Christ is both God and man. Na kailangan natin panampalatayan ang Diyos, ang tao. Hindi tao na hindi huminto ang pagka-Diyos niya. He is a God-man, the Father, Son, and the Holy Spirit. Trinity, the Father, Son, and the Holy Spirit. And Jesus Christ yung God-man. Panampalatayan natin ang ating Panginoong Jesucristo. He is both God and man. Fully God, fully man. Tandaan po natin yan. Thank you everyone and God.